Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kapuso, at kasama sa bawat kwentuhan. May mga pag-ibig na nagsisimula sa matamis na pangako, ngunit nagtatapos sa mapait na katotohanan. Handa na ba kayong pakinggan ang isang salaysay na susubok sa tibay ng isang puso? Paano kung ang lahat ng karangyaan na iyong tinatamasa ay biglang mawala na parang bula? Dito mo makikita kung sino ang tunay na nagmamahal sa iyo at kung sino ang nagmamahal lang sa kung anong mayroon ka. Halina't simulan natin ang kwento ni Liwayway sa unang kabanata, ang simula ng bagyo. Maingat na inilapag ni Liwayway ang huling kopang kristal sa mahabang mesa na gawa sa narra. Kumikinang ito sa ilalim ng engranding chandelier ng kanilang mansyon, ang Villa Esmeralda. Perpekto. Ang mga kubyertos ay nakalinya na parang mga sundalo. Ang mga plato ay walang bahid ng kahit anong dumi. At ang mga bulaklak sa gitna ng mesa ay sariwang-sariwa. Sa unang tingin, ito ay larawan ng isang perpektong buhay. Ngunit sa bawat kilos ni Liwayway, may kaakibat na bahagyang panginginig ng kamay. Hindi ito para sa kanya. Hindi rin ito para sa asawa niyang si Lakas. Ang lahat ng paghahandang ito ay para sa iisang tao, ang biyena niyang si Doña Consolacion Montemayor. Liwayway, isang malamig na boses ang bumasag sa katahimikan. Napalunok si Liwayway at dahan-dahang humarap. Isang pilit na ngiti ang isinalubong sa biyenan. Nakatayo si Doña Consolacion sa may pintuan ng dining hall, nakapamiwang, at ang mga mata ay sinusuri ang bawat sulok ng silid na parang isang general na nag-i-inspeksyon. "Magandang gabi po, Mama," bati ni Liwayway. Hindi sumagot si Doña Consolacion. Sa halip, lumapit ito sa mesa at hinaplos ng daliri ang ibabaw nito. Tiningnan niya ang kanyang daliri, naghahanap ng alikabok. Nang walang makita, ang mga mata naman niya ang bumaling sa mga bulaklak. Masyadong maraming pula. Nagmumukha tuloy itong lamay. Napahigpit ang hawak ni Liwayway sa kanyang palda. "Paborito po kasi ni Lakas ang rosas, Mama." "Ang paborito ng anak ko ay kung ano ang sasabihin kong paborito niya." Matigas na sagot ng matanda. "At ang pagkain? Siguraduhin mong hindi sunog ang luto mo ngayon. Ang huling paella mo ay lasang uling." Hindi na nakasagot si Liwayway. Tumango na lamang siya habang pinapanood ang likod ng kanyang biyenan na nagmartsa palabas ng silid. Huminga siya ng malalim, pinipigilan ang luhang nagbabadyang tumulo. 3 taon na siyang kasal kay Lakas, pero hanggang ngayon, pakiramdam niya ay isa pa rin siyang estranghero sa loob ng Villa Esmeralda. Isang bahay na teknikal na pag-aari niya. Isang regalong mula sa kanyang ama noong sila ay ikasal. Ilang sandali pa, dumating si Lakas. Ang mabigat na aura sa paligid ay biglang gumaan nang makita niya ang ngiti nito. Niyakap siya nito ng mahigpit at hinalikan sa noo. "Ang bango naman ng asawa ko," malambing na sabi nito. "Everything okay, mahal?" Sa isang saglit, nawala lahat ng bigat sa dibdib ni Liwayway. Ito ang lalaking minahal niya. Mabait, malambing, at gwapo. "Okay lang. Naghanda ako ng paborito mo," sabi niya. Ngunit ang munting kaligayahang yon ay agad ding naglaho pagsapit ng hapunan. Muling umiral ang tensyon nang magsimula na namang magparinig si Doña Consolacion. Ang sabaw ay masyadong maalat. Puna nito matapos humigop. "Hindi ka ba marunong tumimpla? Baka mapataas mo ang blood pressure ng anak ko." "Masarap naman po, Mama," mahinang sagot ni Liwayway. Lumingon siya kay Lakas, naghahanap ng suporta. "Di ba, mahal?" Ngumiti lang si Lakas at nagkibit-balikat. "Medyo maalat nga, mahal, pero okay lang. Bawasan mo na lang sa susunod." Para siyang sinaksak sa dibdib. Muli, pinili ni Lakas na pumanig sa ina nito. Iyon ang palaging nangyayari. Sa harap ng ina nito, nawawala ang lakas na mapagmahal at napapalitan ng isang anak na sunod-sunuran. Ipinagpatuloy niya ang pagkain ng walang imik. Ang bawat subo ay parang may kasamang buhangin. Pagkatapos ng hapunan,
Sa loob ng kanilang kwarto, sinubukan ni Liwayway na kausapin ang asawa. Lakas, hindi mo man lang ba ako kayang ipagtanggol kay mama? Kahit minsan lang? Tanong niya. Hindi na napigilan ang hinanakit sa kanyang boses. Nag-aalis ng kanyang relo si Lakas at tumingin sa kanya mula sa salamin. Mahal, alam mo naman si mama. Ganoon lang talaga siya. Masyado ka kasing sensitibo. Sensitibo? Pinapahiya niya ako sa bawat pagkakataon, Lakas. Pakiramdam ko, wala akong ginagawang tama. Hayaan mo na lang kasi, sabi ni Lakas. Tila naiirita na. Para sa ikakatahimik nating lahat, pagbigyan mo na lang si mama. Napaupo si Liwayway sa gilid ng kama. Talunan. Laging ganito. Ang kapayapaan niya ay laging kailangang isakripisyo para sa kapayapaan ng pamilya Montemayor. Naramdaman niya ang lalamig na distansya sa pagitan nilang mag-asawa. Isang distansyang tila palaki ng palaki sa bawat araw. Sa gitna ng mabigat na katahimikan, biglang tumunog ang telepono ni Liwayway na nasa ibabaw ng bedside table. Ang ingay nito ay tila isang alarma sa gitna ng gabi. Nakita niya ang pangalan ng assistant ng kanyang ama. Kinabahan siya. Bihira itong tumawag ng ganitong oras. "Hello, Mang Rene?" Sagot niya. Ang narinig niya sa kabilang linya ay isang boses na nag-aalala at nanginginig. Hindi niya maintindihan ang lahat ng sinasabi nito. Mga salitang nalugi, naloko, nawala ang lahat. Napatayo si Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pagtataka. Ang mga salita ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, ngunit hindi niya ito maproseso. "Ano po? Hindi ko po maintindihan." Ang huling sinabi ni Mang Rene ang nagpabagsak sa kanyang mundo. Nabitawan ni Liwayway ang telepono. Gumawa ito ng malakas na kalabog nang bumagsak sa sahig na gawa sa matigas na kahoy. Napatingin sa kanya si Lakas, nagtataka. Nanginginig ang mga labi ni Liwayway at ang kulay sa kanyang muka ay biglang nawala. Bumulong siya sa hangin sa isang boses na halos hindi marinig. "Ano? Bangkarote? Si Papa?" Ang mga salitang yon ay parang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Liwayway. Bangkarote? Isang salita na may kakayahang wasakin ang lahat ng kanyang nakasanayan, ang lahat ng pundasyon ng kanyang buhay. Dinampot ni Lakas ang telepono mula sa sahig at mabilis na idinikit sa kanyang tainga. Ngunit wala na siyang narinig, kundi ang tuloy-tuloy na tunog ng pagkaputol ng linya. "Mahal, anong nangyari? Totoo ba yan?" Tanong ni Lakas. Ang pagkataranta ay bakas na sa kanyang boses. Umiling-iling si Liwayway. Ang kanyang isipan ay blangko. "Hindi ko alam. Si Mang Rene." Ang sabi niya, nawala daw lahat. Ang yakap na inaasahan ni Liwayway mula kay Lakas ay hindi dumating. Sa halip, napasabunot ito sa sariling buhok at naglakad ng pabalik-balik sa loob ng kwarto. Paano? Paano nangyari to? Ang Alcantara Group? Imposible. Ang pag-aalala sa boses ni Lakas ay hindi para sa kanya o para sa kanyang ama. Ang takot na naririnig niya ay para sa sarili nito. Sa unang pagkakataon, nakita ni Liwayway ang isang bahid ng pagkasuklam sa mga mata ng kanyang asawa. Isang emosyong mabilis din nitong tinago. Kinabukasan, ang balita ay kumalat na parang apoy. Naging laman ito ng bawat pahayagan at programa sa telebisyon. Ang dating malamig na pakikitungo ni Doña Consolacion ay naging nagyayelong katahimikan. Ang mga ngiti at malambing na tawag na anak ay napalitan ng matatalim na tingin at pag-irap. Ang maskara ay tuluyan ng bumagsak. Sa almusal, wala nang nagabalang magtanong kung kumusta siya. Si Doña Consolacion ay abala sa pagbabasa ng business section ng dyaryo. Ang kanyang noo ay kulubot na kulubot. Si Lakas naman ay walang tigil sa pagtipa sa kanyang cellphone. Ang mukha ay singdilim ng ulap na nagbabadyang magbuhos ng malakas na ulan. Wala na.
Biglang sabi ni Doña Consolacion, ibinagsak ang dyaryo sa mesa. Pinagkakaguluhan na ng mga bangko ang mga ari-arian ng papa mo. Nakakahiya. Yumuko si Liwayway. Susubukan ko po siyang tawagan ulit. Para ano? Putol ni Lakas. Hindi man lang nagangat ng tingin mula sa cellphone. Para sabihing wala na rin tayong madadamay dito? Mabuti pa'y huwag na. Ang bawat salita ay parang patalim na tumutusok sa puso ni Liwayway. Sa buong maghapon, sinubukan niyang tawagan si Lakas na umalis nang hindi nagpapaalam. Ngunit ang bawat tawag niya ay nire-reject nito. Ang dating mahal ko na pangalan sa screen ng telepono niya ay naging simbolo na ng pagtanggi at pag-iwas. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang binubura sa buhay nito. Ang mas masakit pa ay ang sumunod na ginawa ni Doña Consolacion. Naabutan niya itong kausap ang kanilang mga kasambahay sa sala. Si Manang Fe, ang mayordoma na halos 2 dekada nang nagsisilbi sa pamilya Alcantara at sumama sa kanya sa Villa Esmeralda, ay umiiyak. Anong nangyayari dito, Mama? Tanong ni Liwayway. Humarap sa kanya si Doña Consolacion. Ang mukha ay walang emosyon. Nagbabawas ako ng mga gastusin. Simula ngayon, hindi na natin kailangan ng ganito karaming katulong. Pero si Manang Fe, siya ang unang-una kong tinanggal. Diretsyong sabi ng matanda. Masyadong malaki ang sahod. Hindi na natin kaya. Niyakap ni Liwayway si Manang Fe. Manang, pasensya na po. Wala yon, Hija. Sabi ng matandang kasambahay habang pinupunasan ng luha. Mag-iingat ka dito. Ang mga salitang yon ay may dalang babala. Habang papaalis ang mga pinagkakatiwalaan niyang kasambahay, lalong naramdaman ni Liwayway ang kanyang pag-iisa. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila lumalamig at nagiging kulungan. Muli niyang sinubukang tawagan ang kanyang ama, umaasang sasagutin na nito ang tawag. At sasabihing, isa lang itong masamang panaginip. Ngunit gaya ng dati, tanging ang paulit-ulit na ringing lang ang kanyang naririnig. Napaupo siya sa sahig, yakap ang mga tuhod, hinahayaan ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan na bumuhos. Gabi na nang umuwi si Lakas. Amoy alak ito at padabog na pumasok sa kanilang silid. Ang dating maamong mukha nito ay napalitan ng bagsik. Saan ka galing? Mahinang tanong ni Liwayway. Huwag mo akong tanungin. Sigaw nito. Ito ang unang pagkakataon na sinigawan siya ni Lakas. Buong araw akong pinagtatawanan ng mga business partners ko, ang pamilya Montemayor. Nadadamay sa kahihiyan ng pamilya mo. Wala akong kasalanan dito, Lakas. Umiiyak na sabi ni Liwayway. Wala. Humalakhak ito ng mapakla. Ikaw ang nagdala ng kamalasan dito. Kung alam ko lang na babagsak din pala ang pamilya nyo, sana hindi na lang kita pinakasalan. Tumayo si Liwayway hindi makapaniwala sa narinig. Ganyan ba talaga ang tingin mo sa akin? Isang investment? Mag-isip ka kung anong gusto mo, sabi ni Lakas. At padabog na kinuha ang isang unan at lumabas ng kwarto. Naiwan si Liwayway na nanginginig sa takot at sakit. Ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay ay siya na ngayong pinagmumulan ng kanyang pinakamalalim na pighati. Ilang minuto siyang nakatayo lang doon, tulala. Bumukas ang pinto, ngunit hindi si Lakas ang pumasok, kundi si Doña Consolacion. Ang mukha nito ay kalmado, isang nakakakilabot na kalmadong nagbabadya ng panganib. May dala itong isang folder na kulay brown. Inilapag nito ang folder sa ibabaw ng kama, sa harap mismo ni Liwayway. Ang mga mata nito ay malamig, walang bahid ng anumang awa. Dahil sa nangyari sa pamilya mo, nanganganib ang lahat ng pinaghirapan ng mga Montemayor. Sabi nito sa isang mababa at mariing boses. Ang bahay na ito, ang pangalan natin. Kailangan nating protektahan ang kung anong meron tayo. Binuksan ni Doña Consolacion ang folder at tumambad kay Liwayway ang isang makapal na dokumento. Para maprotektahan ang kinabukasan ni Lakas, sabi ng matanda. Itinuturo ang huling pahina kung saan may linya para sa isang lagda. Kailangan mong pirmahan ito.
Nanlamig ang buong katawan ni Liwayway habang nakatitig sa folder na nasa ibabaw ng kama. Ang mga kamay niya ay nanginginig nang abutin niya ito. Dahan-dahan niyang binuklat ang dokumento. Hindi siya isang abogada, ngunit sapat na ang kanyang kaalaman para maintindihan ang mga salitang nakalimbag doon sa malalaking titik. Deed of Absolute Sale. At sa ilalim nito, ang pangalan ng pag-aari, Villa Esmeralda. Iito, gusto ninyong ilipat sa pangalan ninyo ang bahay ko? Halos pabulong niyang tanong, hindi makapaniwala. Hindi sa pangalan ko, Liwayway, sa pangalan ni Lakas. Pagtatama ni Doña Consolacion, ang boses ay kasing tulis ng yelo. Isipin mo na lang na isa itong security measure. Kapag nalaman ng mga pinagkakautangan ng papa mo na mayroon ka pa palang ganito kalaking ari-arian, hahabulin ka rin nila. Idadamay mo pa ang pamilya namin. Umiling si Liwayway. Ang mga luha ay muling namuo sa kanyang mga mata. Pero, regalo po ito sa akin ni Papa. Ito ang tahanan natin. Pumasok si Lakas sa silid. Ang galit sa mukha nito kanina ay napalitan ng isang malungkot na ekspresyon. Isang pag-arte na sa puntong yon ay hindi na kayang linlangin si Liwayway. Umupo ito sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Ang dating mainit na palad nito ay ngayon ay parang walang buhay. Mahal, malambing na sabi nito, para sa atin din to, isang pirma lang, para matapos na ang lahat ng problema, para mailigtas natin ang pagsasama natin. Mailigtas? Mapait na tanong ni Liwayway. Paano maililigtas ng pag-agaw mo sa nag-iisang bagay na natitira sa akin ang pagsasama natin? Huwag kang maging makasarili, Liwayway, sabi ni Lakas. Bahagyang tumaas ang boses. Hindi mo ba nakikita? Ginagawa ko to para sa pamilya natin. Kapag nalampasan natin to, babalik din sa dati ang lahat. Pangako. Ngunit wala nang halaga ang mga pangako nito. Ang nakikita niya lang ay ang kasakiman sa mga mata nito at ng ina nito. Tumayo siya at lumayo. Hindi ko gagawin. Doon na sumabog ang lahat ng pagkukunwari ni Lakas. Tumayo rin ito, at ang mukhay muling umasim sa galit. Hindi? Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo, pinakain, dinamitan, pinatira sa mansyon na ito ang isusukli mo? Mansyon na bigay ng ama ko! Sigaw ni Liwayway. Ang sakit at galit ay nagsanib na sa kanyang dibdib. Isang malakas na halakhak ang kumawala kay Lakas. Isang halakhak na puno ng pangungutya. Lumapit ito sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat. Oo, bigay ng ama mo. Isang ama na ngayon ay pulubi na. Anong silbi niyan ngayon? Hinawakan nito si Liwayway ng mahigpit sa braso. Pirmahan mo ito, Liwayway. Ito na lang ang tanging paraan para may pakinabang ka pa. At sa huling pagkakataon, sinubukan ni Liwayway na kumapit sa pag-ibig na minsan niyang pinaniwalaan. Lakas, pakiusap, mahal kita. Ang sumunod na sinabi ni Lakas ang tuluyang pumatay sa puso ni Liwayway. Bumitaw ito sa pagkakahawak sa kanya na para bang diring-diri ito. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa na may sukdulang paghamak. Wala ka ng silbi sa akin kung wala kang pera. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa kanyang isipan. Bigla, ang lahat ay nag-flashback. Naalala niya ang araw ng kanilang kasal. Nakatayo sila sa altar at nangako sila sa harap ng Diyos at ng lahat. Sa hirap at ginhawa, Liwayway, hindi kita iiwan. Dito sa Villa Esmeralda, bubuuin natin ang ating mga pangarap. Ang mga pangarap. Ngayon, ang lahat ng iyon ay abo na lamang. Ang lalaking nangako ng habambuhay ay siya ring dumurog nito sa isang iglap. Wala nang natirang luha. Wala nang lakas para lumaban. Ang nararamdaman na lang niya ay isang malawak at malamig na kawalan. Para siyang isang manika na naputulan ng lahat ng tali. Dahan-dahan siyang lumakad pabalik sa kama.
Kinuha niya ang pluma na iniabot sa kanya ni Doña Consolacion na kanina patahimik na nanonood sa isang sulok. Ang muka ay nagpipista sa tagumpay. Ang bigat ng pluma sa kanyang kamay ay parang bigat ng buong mundo. Ang bawat guhit ng tinta sa papel ay parang isang hiwa sa kanyang kaluluwa. Ang pangalan niya, Liwayway Alcantara Montemayor, ay isinulat niya sa huling pagkakataon sa isang dokumentong mag-aalis sa huling piraso ng kanyang pagkatao. Habang ginagawa niya iyon, nakikita niya sa gilid ng kanyang mga mata ang ngisi sa mga labi ni Doña Consolacion, isang ngisi ng isang demonyong nanalo sa isang pustahan. Pagkatapos niyang isulat ang kanyang pangalan, binitawan niya ang pluma. Bumagsak ito sa papel, gumawa ng maliit na patak ng itim na tinta, parang isang huling luha. Tapos na. Ibinigay na niya ang lahat. Ngunit hindi pa pala. Hindi pa siya tapos saktan. Kasabay ng pagbagsak ng pluma, may isa pang folder na malakas na inilapag si Lakas sa ibabaw ng naunang dokumento. Isang folder na puti at malinis. Tiningnan ito ni Liwayway ng may pagtataka. At ito, malamig na sabi ni Lakas, ang boses ay wala nang bahid ng anumang emosyon. Itinulak niya ang folder palapit sa kanya. Ang divorce papers, pirmahan mo na rin. Ang mga papel ng diborsyo ay parang isang malamig na hatol. Walang paglilitis, walang pagkakataong magpaliwanag. Isang parusa na ipinataw sa kanya matapos siyang hubaran ng lahat. Sa ilalim ng matatalim na tingin ni Lakas at Doña Consolacion, pinirmahan ni Liwayway ang pangalawang dokumento. Ang kamay niya ay manhid na. Ang puso niya ay isang basag na sisidlan na wala nang mailuluha pa. Ang mga sumunod na araw ay naging isang malabong bangungot. Dahil hindi pa pinalang diborsyo, legal pa siyang nakatira sa Villa Esmeralda. Ngunit ang bawat sandali ay isang paalala na hindi na ito ang kanyang tahanan. Naging isa siyang utusan sa sarili niyang pamamahay. Isang umaga, katatapos lang niyang pakintabi ng sahig ng sala. Ang bawat sulok ay kumikinang at ang pawis ay nanlalagkit sa kanyang noo. Dumaan si Doña Consolacion, may hawak na tasa ng kape. Tumigil ito sa gitna ng sala, tiningnan ang sahig, at pagkatapos ay tiningnan siya. Isang bahagyang ngisi ang gumuhit sa mga labi nito bago sinadyang ibuhos ang mainit na kape sa sahig na kalilinis lang niya. "Ay clumsy me," sabi nito. Ang boses ay puno ng pagkukunwari. "Linisin mo nga yan, Liwayway. Baka may madulas pa." Naninikip ang dibdib ni Liwayway. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang isampal sa mukha ng biyenan ang lahat ng kasinungalingan nito. Ngunit anong magagawa niya? Kumuha siya ng basahan at lumuhod sa sahig. Habang pinupunasan niya ang natapong kape, narinig niya ang mahinang tawa ni Doña Consolacion. Ang bawat patak ng kape ay parang isang patak ng kanyang dignidad na pinupulot niya mula sa sahig. Sa pagdaan ng mga araw, lalong lumala ang lahat. Isang hapon, habang nag-aalis siya ng alikabok sa pasilyo, narinig niya ang boses ni Doña Consolacion mula sa silid-aklatan. May kausap sa telepono. Ang boses nito ay hindi na kasing kalmado. Mayroon itong bahid ng pagkataranta. "Oo, alam ko. Malaki ang utang ko, pero huwag ninyo akong bigyan ng deadline." Narinig niyang sabi nito. "Malapit na. Malapit ko nang makuha ang bayad. Ang villa na lang ang pag-asa. Kailangan ko itong maibenta agad." Napatigil si Liwayway. Utang? Yun pala ang dahilan. Hindi lang ito simpleng kasakiman. Ito ay desperasyon. Ang lahat ng pagpapahirap sa kanya ay hindi lang dahil sa galit, kundi dahil sa matinding pangangailangan. Ngunit ang kaalamang ito ay hindi nagbigay ng ginhawa, bagkus ay lalo lang nagpatindi ng kanyang galit. Ginagamit siya para takpan ang isang lihim na kasalanan. Ang pinakamasakit na dagok ay dumating kinagabihan. Narinig niya ang tunog ng sasakyan ni Lakas. Sumilip siya sa bintana. Umaasa na kahit papaano ay may makikita siyang bahid ng pagsisisi sa asawa. Ngunit ang nakita niya ay lalong nagpaguho sa kanya.
May kasama itong babae. Isang babaeng bata, maganda, at tumatawa ng malakas habang nakaangkla ang braso nito kay Lakas. Pumasok sila sa loob ng bahay na para bang sila ang hari at reyna. Nakatayo si Liwayway sa may hagdanan, hindi makagalaw. Tiningnan siya ni Lakas, hindi man lang nagulat o nahiya. Sa halip ngumiti pa ito. "Welcome to my home!" Mayabang na sabi ni Lakas sa babae, habang ang mga mata ay nakatitig kay Liwayway. Ipinapakita nito sa kanya na wala na siyang lugar, na madali lang siyang palitan. Hindi na niya kinaya. Mabilis siyang tumalikod at tumakbo paakyat sa kanilang kwarto, ang dating kwarto nila. Ngunit pagbukas niya ng pinto, nakita niyang wala na roon ang kanyang mga gamit. Ang mga damit niya ay nakatambak sa isang sulok. Ang mga larawan nila ni Lakas sa bedside table ay pinalitan na ng larawan ni Lakas na mag-isa. "Ano to?" tanong niya sa hangin. Lumitaw si Doña Consolacion sa likod niya. "Inayos ko na. Dahil hindi ka na asawa ng anak ko, hindi ka nakarapat dapat sa master's bedroom," sabi nito. "Doon ka na sa bodega sa dulo ng pasilyo. Mas bagay sa'yo doon." Walang salitang lumabas sa bibig ni Liwayway. Kinuha niya ang kanyang mga gamit at naglakad patungo sa bodega. Ito ay isang maliit at maalikabok na silid, puno ng mga lumang kahon at sirang kasangkapan. Amoy luma at amoy kalungkutan. Ibinagsak niya ang kanyang mga damit sa sahig at napaupo sa isang lumang baul. Dito na siya bumigay. Napahagulhol siya ng walang tunog. Ang bawat hikbi ay nagmumula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Niyakap niya ang sarili, nanginginig sa lamig ng pag-iisa at pagtataksil. Ito na ang dulo. Ito na ang pinakamababang punto ng kanyang buhay. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, nakita niya ang isang luma niyang cellphone na napasama sa tambak ng damit. Ang cellphone na ginagamit niya bago siya ikasal. Kinuha niya ito at sa huling hibla ng natitirang pag-asa, sinubukan niyang muli ang numero ng kanyang ama. Isang ring, 2, 3, 4. Inaasahan na niyang walang sasagot, gaya ng dati. Ngunit sa ikalimang ring, tumigil ito. Isang pamilyar na boses ang sumagot sa kabilang linya. Isang boses na kalmado at matatag. "Papa?" Halos hindi makapaniwalang bulong ni Liwayway. "Anak," sagot ni Don Sinag. At sa dalawang salitang iyon, naramdaman ni Liwayway ang lahat ng pagmamahal at proteksyon na matagal na niyang hinahanap. "Papa, tulungan niyo po ako." Umiiyak niyang sabi. Narinig niya ang malalim na paghinga ng kanyang ama sa kabilang linya. Pagkatapos ay nagsalita ito. Ang boses ay matatag at puno ng isang bagay na hindi maintindihan ni Liwayway. Isang bagay na parang kasiguraduhan. "Anak, magpakatatag ka. Malapit na." Ang mga salitang malapit na mula sa kanyang ama ang naging tanging lubid na kinakapitan ni Liwayway sa nagdaang mga linggo. Iyon ang bumubuhay sa kanya tuwing umaga at nagpapatulog sa kanya sa gabi sa loob ng malamig na bodega. Iyon ang kanyang sikreto, ang kanyang huling sandata laban sa pang-aapi ni Lakas at Doña Consolacion. At sa wakas, dumating ang araw ng paglaya. Nakatayo si Liwayway sa loob ng isang silid hukuman. Ang hangin ay amoy lumang papel at pinaghalong pabango ng mga taong naroroon. Sa harap niya, nakaupo ang isang hukom na may salamin. Ang mukha ay seryoso habang binabasa ang mga huling salita sa isang dokumento. Sa kanyang gilid, ilang metro ang layo, ay sina Lakas at Doña Consolacion. Si Lakas ay nakasuot ng mamahaling suit, samantalang si Doña Consolacion ay mukhang reyna sa kanyang eleganteng bestida. Sila ay larawan ng kapangyarihan at tagumpay. Siya naman, sa kanyang simpleng damit ay larawan ng pagkatalo. By the power vested in me by the Republic of the Philippines, the marriage between Lakas Montemayor and Liwayway Alcantara is hereby declared null and void. Ang pukpok ng malyete ng hukom ay umalingaw-ngaw sa buong silid. 3 beses.
Bawat tunog ay isang pako na ibinabaon sa ataol ng kanyang nakaraan. Tapos na. Opisyal na siyang malaya. Ngunit ang kalayaang ito ay may lasang abo. Habang nagliligpit ng gamit ang mga abogado, walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Liwayway. Naubos na ang mga ito. Ang nararamdaman niya ay isang kakaibang kapayapaan. Ang kapayapaan ng isang taong wala nang maaaring mawala pa. Nakita niya sa gilid ng kanyang mata ang pagngiti ni Doña Consolacion kay Lakas. Isang nasangiti ng kasiyahan ng pagtatapos ng isang matagumpay na proyekto. Naglakad sila papalabas, dumaan sa kanyang harapan na para bang isa siyang hangin, hindi man lang siya sinulyapan. Ang pagwawalang bahala na yon ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw o insulto. Sumunod siyang lumabas. Tumama sa kanyang balat ang sikat ng araw, ngunit hindi ito nagbigay ng init. Tumingin siya sa kaliwa, sa kanan. Ang mga tao ay naglalakad ng mabilis. May kanya-kanyang pupuntahan, may kanya-kanyang buhay. Siya lang ang nakatayo doon, walang direksyon, walang babalikan. Nagsimula siyang maglakad, walang tiyak na patutunguhan. Ang mga paa niya lang ang nagdadala sa kanya. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang mga salita ng kanyang ama. Magpakatatag ka, malapit na. Napahawak siya sa luma niyang cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Ito ang kanyang anting-anting. Ang bawat gusali, bawat sasakyan, bawat mukha na kanyang nadaraanan ay tila isang paalala ng mundong dati niyang ginagalawan. Isang mundong hindi na niya bahagi. Para siyang isang multo, naglalakbay sa mga lugar na dati pamilyar, ngunit ngayon ay banyaga na. Samantala, sa Villa Esmeralda, ang kapaligiran ay isang malaking selebrasyon. Ang tunog ng pagbukas ng isang bote ng champagne ay sumabog sa loob ng sala. Sinalina ni Lakas ang mga kopang hawak nila ng kanyang ina. Sa wakas, sabi ni Doña Consolacion, itinaas ang kanyang kopa. Atin na ang lahat. Walang kahirap-hirap. To us, Mama, nakangising sabi ni Lakas. To the Montemayor Empire. Nagtagay sila. Ang tagumpay ay matamis. Si Lakas ay naglakad-lakad sa loob ng sala. Hinahaplos ang mga mamahaling muebles. Tinitingnan ang mga painting sa dingding. Ang lahat ng ito ay kanya na. Siya na ang hari ng kastilyong ito. Umupo siya sa isang silyang parang trono. Ipinatong ang mga paa sa maliit na mesa. Ang kayabangan ay bumabalot sa buong pagkatao niya. Nakuha na niya ang lahat ng gusto niya, ngunit may kulang pa. Kailangan niyang ipamukha sa talunan ang kanyang pagkapanalo. Kailangan niya ng huling halakhak. Kinuha niya ang kanyang mamahaling smartphone. May isang numero siyang nais tawagan. Isang huling insulto para tuluyang isara ang kabanatang ito. Sinong tatawagan mo, anak? Tanong ni Doña Consolacion na masayang nanonood sa kanyang anak. Isang mapanlait na ngiti ang sumilay sa labi ni Lakas. Ang pulubing Don, para kumustahin. Hinintay niya ang pagsagot sa kabilang linya. Nang marinig niya ang boses ni Don Sinag, lalong lumawak ang kanyang nangisi. Itinuwid niya ang kanyang pagkakaupo. Inayos ang kanyang boses para maging puno ito ng pang-uuyam. Don Sinag, panimula niya, ang bawat salita ay nilagyan ng lason. Gusto ko lang sabihin na ang anak ninyo ay opisyal ng basura at ang lahat ng ari-arian niya ay sa akin na. Ibinab ni Lakas ang kanyang telepono, isang ngiti ng ganap na kasiyahan ang nakapinta sa kanyang muka. Ang bawat salitang binitawan niya ay parang matamis na lason na nagbigay sa kanya ng sukdulang kaligayahan. Narinig niya ang mahinang pag-ubo ni Don Sinag. Bago naputol ang linya, isang tunog ng isang matandang lalaking tuluyang nawalan ng hininga. Anong sabi, anak? Tanong ni Doña Consolacion habang dahan-dahang umiinom mula sa kanyang kopang kristal. Nagkibit balikat si Lakas. Wala. Umiyak siguro. Ano pa bang magagawa ng isang talunan? Muli silang nagtagay. Ang tunog ng nag-uumpugang kopa ay umalingaw-ngaw sa malawak na sala. Ang champagne
ay dumaloy sa kanilang lalamunan. Ang lasa ay kasing tamis ng kanilang tagumpay. Ngayon, ano ang unang plano? Sabi ni Doña Consolacion. Ang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Ang bahay na ito, kailangan nating itong maibenta sa lalong madaling panahon. Mayroon na akong nakausap na buyer mula sa Hong Kong. Siguradong malaki ang ibabayad nila. Pagkatapos, Mama, sabi ni Lakas, sumandal sa malambot na sofa na para bang isang hari. Magbabakasyon tayo. Europa. Bibili ako ng bagong sports car. At ikaw, Mama, kahit anong alahasang gusto mo, ito ang buhay na pinangarap nila. Isang buhay na walang hangganan, na itinayo sa mga guho ng puso ni Liwayway. Habang nagpaplano sila ng kanilang marangyang kinabukasan, isang pamilyar na ugong ang unti-unting pumasok sa kanilang pandinig. Noong una, mahina lang ito, halos hindi mapansin. Ngunit habang tumatagal, ito ay lumalakas, nagiging isang malalim at malakas na dagundong. Ang dagundong ng maraming makina ng sasakyan. Sino namang istorbo yan? Naiiritang tanong ni Lakas, naantala ang kanyang pagpapantasya. Tumayo si Doña Consolacion at sumilip sa malaking bintana na tanaw ang mahabang daanan papunta sa mansyon. Ang kanyang ngiti ay biglang naglaho, napalitan ng pagtataka. Lakas, halika rito. Tawag niya. Ang boses ay may bahid ng kaba. Lumapit si Lakas sa bintana at ang nakita niya ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Hindi lang isa, kundi isang convoy ng 6 na makikintab na itim na sasakyan, mga Mercedes-Benz at isang Rolls-Royce sa gitna. Ang dahan-dahang pumapasok sa kanilang malawak na gate. Ang gate, na dati kailangan pa nilang buksan, ay bumukas ng kusa, marahan at walang tunog. Hindi kaya mga maniningil ng utang? Bulong ni Doña Consolacion, ang kulay sa kanyang mukha ay unti-unting nawawala. Naalala niya ang kanyang mga lihim na problema. Imposible, sagot ni Lakas, ngunit maging siya ay hindi sigurado. Huminto ang mga sasakyan sa harap mismo ng kanilang hagdanan na parang isang perpektong pormasyon ng militar. Mabilis na bumaba mula sa mga itim na kotse ang mga lalaking nakasuot ng itim na suit at dark glasses. Sila ay pumwesto sa gilid, binabantayan ang paligid. Ang kanilang presensya ay nagdadala ng bigat at panganib. Pagkatapos, isang bodyguard ang magalang na nagbukas ng pinto ng Rolls-Royce. At mula sa loob nito, isang figura ang marahang lumabas. Napatakip si Doña Consolacion sa kanyang bibig. Si Lakas naman ay napanganga. Ang kanyang kopa ng champagne ay halos mabitawan. Ang lalaking bumaba ay nakasuot ng isang perpektong pagkakatahi na itim na suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasandal at ang kanyang tindig ay nagpapakita ng hindi matitinag na kapangyarihan. Hindi ito ang itsura ng isang taong bangkarote. Ito ang itsura ng isang taong nagmamay-ari ng mundo. Si Don Sinag Alcantara, naglakad ito papasok ng kanilang bahay, hindi man lang kumatok. Sumunod sa kanya ang 2 lalaking mukhang abogado. May dalang mga itim na briefcase. Ang mga bodyguard ay nanatili sa labas, mga estatwang bakal na nagbabantay. Pumasok si Don Sinag sa sala. Ang kanyang mga mata ay malamig na sinuri ang buong paligid. Ang champagne, ang mga kopa, at ang 2 taong nakatayo roon na parang natuklaw ng ahas. Isang malamig at mapanganib na ngiti ang dumaan sa kanyang mga labi. Sinubukang bawiin ni Lakas ang kanyang pagiging arogante. Itinuwid niya ang kanyang tindig kahit pa nanlalambot ang kanyang mga tuhod. Anong ginagawa ng pulubi dito? Sabi niya. Sinusubukang gawing mapanlait ang kanyang boses, ngunit nanginginig ito ng bahagya. Huminto si Don Sinag sa gitna ng sala. Tiningnan niya si Lakas mula ulo hanggang paa na para bang isa itong nakakadiring insekto. Ang malamig niyang nangiti ay lalong lumawak. Pulubi? Kalmadong sagot niya. Ang bawat salita ay may bigat. Ipinunta ko lang ang anak ko.
Huminto siya sandali, hinayaan ang tensyon na bumalot sa buong silid. Para kunin ang basura, kasabay ng huling salita, isang figura ang lumitaw mula sa likuran ni Don Sinag. Si Liwayway. Ngunit hindi ito ang Liwayway na kanilang kilala. Ang dating nalulumbay at takot niyang mga mata ay napalitan ng isang tingin na matigas at walang takot. Ang kanyang tindig ay tuwid. Ang kanyang mukha ay kalmado. Nakatayo siya sa tabi ng kanyang ama, isang prinsesang muling nahanap ang kanyang hari. Handa nang bawiin ang kanyang kaharian. Ang paglitaw ni Liwayway sa tabi ng kanyang ama ay parang isang kidlat na tumama sa gitna ng sala. Si Lakas at Doña Konsolasyon ay napaurong, ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. Ang babaeng inalipusta nila, ang babaeng itinuring nilang basura, ay nakatayo ngayon sa kanilang harapan, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang anunsyo ng kanilang nalalapit na katapusan. Liliwayway? Nauutal na tanong ni Lakas. Anong ibig sabihin nito? Ngunit hindi si Liwayway ang sumagot. Si Don Sinag ang nagsalita. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal. Nagtataka ka ba, Lakas, kung bakit ang isang pulubi ay nakarating dito na may ganitong karangyaan? Tanong niya, ikinumpas ang kamay sa kanyang mga sasakyan sa labas. Simple lang ang sagot, dahil hindi ako kailanman naging pulubi. Isang halakhak ang kumawala kay Doña Konsolasyon, isang halakhak na pilit at puno ng nerbiyos. Huwag ka nang magsinungaling, Sinag. Alam ng buong Pilipinas na bangkarote ka na. Lumabas sa lahat ng dyaryo. Ang mga dyaryo. Tumango si Don Sinag na parabang sumasang-ayon. Madaling magbayad ng ilang editor para maglathala ng isang kwentong gusto mong paniwalaan ng lahat. Lalo na kung ang kwentong yon ay isang pain. Pain? Tanong ni Lakas. Ang kanyang isipan ay gulong-gulo. Isang pain para mahuli ang mga daga. Diretsong sagot ni Don Sinag. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa kanila. Mula pa noong una, Lakas, hindi na ako tiwala sa'yo. Ramdam ko ang kasakiman sa bawat paghinga mo. Kaya gumawa ako ng isang pagsubok. Isang pagsubok para makita kung ang pagmamahal mo sa anak ko ay totoo. O kung ang mahal mo lang ay ang pera ng pamilya namin. Ang bawat salita ni Don Sinag ay parang isang suntok sa sikmura ng mag-ina. Ang kanilang mga mukha ay namutla. Ang lahat ng kanilang ginawa, ang bawat panlalait, ang bawat pagpapahirap, ay naitala pala. Sila ay mga aktor sa isang entablado na hindi nila alam, at ang direktor ay ang taong nasa harapan nila ngayon. Ipinakita ninyo ang inyong tunay na kulay. Pagpapatuloy ni Don Sinag, ang boses ay unti-unting tumataas. Hindi lang ninyo pinatunayan na hindi ninyo mahal ang anak ko. Pinatunayan din ninyo na handa kayong gawin ang lahat, kahit ang pinakakarumal-dumal na bagay, para lang sa pera. Hindi totoo yan, sigaw ni Lakas. Sinusubukang ipagtanggol ang sarili. Mahal ko si Liwayway. Sa unang pagkakataon, nagsalita si Liwayway. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ito ay malamig at matatag. Talaga, Lakas? Tanong niya. Minahal mo ako nung sinigawan mo ako na wala na akong silbi dahil wala na akong pera. Minahal mo ako nung itinapon mo ang mga gamit ko sa bodega. O minahal mo ako nung nagdala ka ng ibang babae sa pamamahay ko? Walang naisagot si Lakas. Ang bawat tanong ay isang patunay ng kanyang kasalanan. Ngumiti si Don Sinag. At ngayon, para sa bahay na ito, sumenya siya sa isa sa mga abogado. Lumapit ito at maingat na inilapag ang isang briefcase sa ibabaw ng mesa. Binuksan niya ito at inilabas ang isang dokumento, ang orihinal na kopya ng kanilang prenuptial agreement. Naalala ninyo ito, hindi ba? Tanong ng abogado. Ang kasunduan, bago kayo ikasal. Wala kaming pakialam dyan.
Sabi ni Doña Consolacion, muling nagkaroon ng lakas ng loob. Pumirma na si Liwayway sa deed of sale. Legal na sa amin ang Villa Esmeralda. Diyan ka nagkakamali, Consolacion, mahinahong sabi ni Don Sinag. Ibinuklat ng abogado ang dokumento sa isang partikular na pahina at itinuro ang isang talata na nakasulat sa napakaliit na mga letra. Halos hindi mapapansin kung hindi mo alam kung saan titingin. Article 7, Section 3. Basa ng abogado sa malakas na tinig. In the event of a divorce stemming from proven acts of infidelity or emotional and financial abuse by the husband, any and all properties gifted to Miss Liwayway Alcantara by her family shall immediately and automatically revert to the ownership of the Alcantara estate. Any subsequent documents of transfer, such as a deed of sale, shall be rendered null and void. Ang katahimikan sa loob ng sala ay nakakabingi. Ang ibig sabihin ng bawat salitang iyon ay dahan-dahang lumulubog sa isipan ng mag-ina. Ang papel na pinirmahan ni Liwayway, ang kanilang pinakamalaking tagumpay, ay wala palang halaga. Isa lang itong piraso ng basura. Si Doña Consolacion ang unang nakabawi. Ang kanyang muka ay nag-iba. Mula sa pagkabigla ay naging purong galit. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Hindi maaari. Hindi ito pwede. Amin ang bahay na ito. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay nagiging desperado. May karapatan kami dito. Tiningnan siya ni Don Sinag. Ang kanyang nangiti ay nawala na. Napalitan ng isang malamig at mapanganib na ekspresyon. Karapatan, ulit niya. Huwag nating pag-usapan ng karapatan, Konsolasyon. Dahil kung pag-uusapan natin yan. Huminto siya. Hinayaan ng kanyang mga salita na mag-iwan ng bakas ng panganib sa hangin. At yan ang magdadala sa atin sa pangalawang sorpresa. Ang banta sa huling sinabi ni Don Sinag ay nag-iwan ng nakakakilabot na katahimikan sa ere. Ang mukha ni Doña Consolacion ay nabahira ng pagkalito at takot. Anong sorpresa pa ang posibleng ilabas ng matandang ito? Para sa kanya, tapos na ang laro. Natalo na sila. Ngunit hindi pa pala tapos si Don Sinag sa pagwasak ng kanilang mundo. Sumenyas muli si Don Sinag sa pangalawang abogado. Tumango ito at mabilis na naglakad palabas. Pagbalik nito, hindi na ito nag-iisa. May kasama itong dalawang lalaki na nagtulak ng isang malaking flat-screen television papasok ng sala. Mabilis nila itong isinaksak at in-set up. Ang lahat ay gumagalaw ng may kahusayan na para bang matagal na itong pinagplanuhan. Ano na namang kalokohan ito, Sinag? Nanginginig ang boses ni Doña Consolacion. Kung tapos ka na, umalis na kayo. Hindi siya pinansin ni Don Sinag. Ang mga mata nito ay nakatutok sa screen, naghihintay. Ilang sandali pa, umilaw ang screen. Ang unang lumabas ay isang petsa, 2 buwan na ang nakalipas. Pagkatapos ay isang imahe. Ang entrance ng isang mamahaling kasino na kilala bilang lugar para sa mga ilegal na high-stakes na laro. Namilog ang mga mata ni Doña Consolacion. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Nakilala niya ang lugar na yon. Itigil mo yan! Sigaw niya. Sinusubukang lumapit sa telebisyon. Ngunit isang bodyguard ang magalang, ngunit matatag na humarang sa kanya. Ang video, nakuha mula sa isang hidden camera, ay malinaw. Ipinakita nito ang pagpasok ni Doña Consolacion sa isang pribadong silid. Nandoon siya, nakaupo sa isang mesa ng poker, napapaligiran ng mga taong kilala sa underworld. Ang mga tumpok ng pera at casino chips ay nasa gitna ng mesa. Ang kanyang mukha sa video ay hindi ang mukha ng isang eleganteng donya. Ito ay mukha ng isang desperadong sugarol, pawisan, balisa, at sakim. Pinapanood ni Liwayway ang lahat. At sa unang pagkakataon, naintindihan niya ang galit, ang pagmamalupit, ang pagmamadaling makuha ang Villa Esmeralda. Lahat ay may mas malalim na pinagmulan.
Sunod na ipinakita sa screen ang mga kopya ng bank statement, mga malalaking withdrawal, mga loan agreement mula sa mga kilalang loan shark na may napakataas na interes. Sunod ay mga text message na ipinapakita sa screen, mga mensahe ng paniningil, mga banta sa buhay niya at maging sa buhay ni Lakas kung hindi siya makakapagbayad. Nakatayo si Lakas sa tabi ng kanyang ina, hindi makagalaw. Ang mukha niya ay puno ng hindi makapaniwalang pagtataka. Tiningnan niya ang kanyang ina, pagkatapos ay ang screen, pabalik-balik. Ang imahe ng kanyang ina bilang isang perpekto at respetadong matriarch ay unti-unting nadudurog sa harap ng kanyang mga mata. Iina, totoo ba ito? Tanong niya. Ang boses ay basag. Si Doña Consolacion ay hindi na makatingin sa kanyang anak. Ang lahat ng kanyang mga lihim, ang lahat ng dumi na pilit niyang tinago sa ilalim ng kanyang magagarang damit at alahas ay nakalantad na ngayon para sa lahat na makita. Nagsimula lang ito sa maliit na pustahan. Bulong ni Doña Consolacion, ang kanyang pagtatanggol ay mahina at puno ng awa sa sarili. Gusto ko lang doblihin ang pera natin. Para sa kinabukasan mo, Lakas. Para sa kinabukasan ko? Umalingaw ang boses ni Lakas sa buong sala, puno ng pait. Inilagay mo sa panganib ang buhay natin para sa sugal? Ito ba ang dahilan kung bakit ninyo ginawa ang lahat ng ito kay Liwayway? Ang katahimikan ni Doña Consolacion ang nagsilbing sagot. Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Lakas ang kanyang ina. Wala na ang dating paggalang at paghanga. Ang nakikita na lang niya ay isang estranghero, isang babaeng makasarili at sinungaling. Naintindihan niya ngayon na maging siya ay isang kasangkapan lamang sa masalimuot na laro ng kanyang ina. Ginamit siya, tulad ng paggamit nila kay Liwayway. Sa wakas, bumagsak si Doña Consolacion. Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang pagiging sopistikada ay tuluyan ng naglaho. Humagulgol siya, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkatalo. Patawad. Patawarin mo ako, anak. Ngunit huli na ang lahat. Ang pinsala ay nagawa na. Ang tiwala ay nawasak na. Kalmadong lumapit si Don Sinag sa kanila. Tiningnan niya ang nagmamakaawang babae sa sahig at ang anak nitong tulala. Walang bahid ng awa sa kanyang mga mata, tanging ang malamig na paghatol ng hustisya. Ang pera na inutang mo, Consolacion, binayaran ko na lahat, sabi niya. Hindi dahil sa awa, kundi para hindi na nila kayo guluhin at para wala na kayong dahilan para manatili pa dito. Sumenya siya sa kanyang mga bodyguard na kanina patahimik na naghihintay sa may pintuan. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Dahan-dahan silang lumapit sa mag-ina, ang kanilang presensya ay isang malinaw na utos. May 10 minuto kayo, sabi ni Don Sinag. Ang kanyang boses ay pinal at walang puwang para sa anumang apela. Para lisanin ang pamamahay na ito. Ang 10 minuto na ibinigay ni Don Sinag ay parang isang sentensya ng kamatayan para sa mag-inang Montemayor. Ang dating hari at reyna ng Villa Esmeralda ay ngayon ay 2 taong nagkakandarapa, sinusubukang isalba ang anumang piraso ng kanilang dating buhay sa loob ng napakaikling panahon. Nakatayo si Liwayway malapit sa hagdanan, isang tahimik na manunood sa kanilang walang dangal na pagbagsak. Hindi na siya umiiyak, hindi rin siya nakakaramdam ng galit. Ang nararamdaman niya ay isang kakaibang paghihiwalay na para bang nanonood siya ng isang pelikula kung saan ang mga kontrabida ay tumatanggap na ng kanilang nararapat na kaparusahan. Si Doña Consolacion, na wala na sa kanyang eleganteng tindig, ay nagmamadaling isinilid ang kanyang mga alahas sa isang maliit na bag. Ngunit isang bodyguard ang magalang na lumapit at kinuha ang bag mula sa kanya. Ang utos po ay ang mga damit ninyo lamang.
Sabi nito sa isang boses na walang emosyon. Mga walang hiya. Sigaw ni Doña Consolacion, ngunit ang kanyang mga salita ay wala ng bigat. Nag-umpisa ang walang dangal na pagtatalo. Itinuro ni Doña Consolacion ang kanyang anak. Ikaw, kasalanan mo to. Masyado kang naging kampante. Masyado kang nagpadala sa galit mo. Ako pa ngayon ang may kasalanan. Ganti ni Lakas. Ang boses ay puno ng pait at pagkasuklam. Ina, plano niyo to lahat. Dinamay na niyo lang ako sa mga utang na niyo sa sugal. Ginamit ninyo ako. Ginamit kita para sa kinabukasan mo. Anong kinabukasan? Ito? Ang palayasin sa sarili nating bahay? Nanonood si Liwayway habang nagtuturuan at nagsisigawan ng dalawa. Noon, ang bawat salita nila ay parang kutsilyong tumataranta sa kanya. Ngayon, ang kanilang mga boses ay isa na lamang ingay. Isang ingay na unti-unti nang nawawala sa kanyang pandinig. Walang saya, walang paghihiganti, tanging awa. Awa para sa dalawang taong nilamon ng sarili nilang kasakiman hanggang sa wala nang natira, kundi ang kanilang mga sarili. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, ang mga mata ni Lakas ay napadako sa kanya. Huminto ito sa pagsigaw. Sa isang saglit, nakita ni Liwayway ang lalaking minsan niyang minahal. Ngayon ay isang basag na salamin. Ang kanyang kayabangan ay durog na durog. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Ang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi niya na nakita rito dati. Pagsisisi. Liwayway. Bulong nito, ang boses ay nanginginig. Inilahad nito ang kanyang kamay, na para bang umaasang aabutin niya ito at ililigtas siya. Patawarin mo ako, mahal. Tinitigan ni Liwayway ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay ang kanyang kamay. Naalala niya ang lahat ng sakit, ang bawat gabi ng pag-iyak sa bodega, ang bawat salitang humamak sa kanyang pagkatao. Ngunit nang tumingin siya sa kanya ngayon, wala nang galit. Dahan-dahan, umiling siya. Isang beses lang, isang iling na hindi galit, kundi isang iling ng pagtatapos. Isang malinis na pagtatapos. Sa kilos na yon, ipinarating niya ang lahat. Tapos na. Wala nang babalikan. Wala nang dapat patawarin dahil para sa kanya, isa na lang siyang aral. Isang masakit na alaala na kailangan ng iwanan. Nakita ni Lakas ang huling hatol sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay. Ang huling hibla ng pag-asa sa kanyang muka ay naglaho, napalitan ng isang blangkong pagtanggap sa kanyang kapalaran. Tumalikod ito at sumunod sa kanyang ina na hinihila na ng isa pang bodyguard palabas. Pinanood ni Liwayway ang kanilang pag-alis. Ang dating makapangyarihang Doña Consolacion ngayon ay isang matandang babae na gulagulanit ang anyo. Ang dating aroganteng si Lakas ngayon ay isang lalaking yumuyuko ang ulo sa kahihiyan. Inalalayan sila ng mga bodyguard palabas ng malaking pinto ng Villa Esmeralda. Ang parehong pinto kung saan masaya siyang pumasok bilang isang nobya 3 taon na ang nakalipas. Isang malakas na kalabog ang narinig nang isara ang pinto. At pagkatapos, katahimikan. Isang malalim, ganap na katahimikan. Naiwan si Liwayway na nakatayo sa gitna ng malawak na sala. Ang lugar na naging kanyang kulungan ay ngayon ay malaya na. Tumingin siya sa paligid. Ang mga mamahaling muebles, ang engrandeng chandelier, ang mga painting, lahat ay naroon pa rin. Ngunit iba na ang pakiramdam. Ang bigat, ang dilim, ang takot, lahat ay nawala kasama ng pagsara ng pinto. Pumikit siya. Huminga siya ng malalim. Pinuno ang kanyang mga baga ng bagong hangin. Ang paghingang iyon ay hindi lang hangin. Iyon ay kalayaan. Iyon ay kapayapaan. Ang bigat na matagal nang nakadagan sa kanyang dibdib ay unti-unting naglaho na parang isang ulap na hinipan ng hangin. Naramdaman niya ang isang mainit na kamay na marahang dumapo sa kanyang balikat. Idinilat niya ang kanyang mga mata at nakita ang kanyang ama na nakatayo sa kanyang tabi,
Ang mga mata nito ay puno ng pag-unawa at pagmamahal. Ngumiti si Don Sinag, isang ngiting puno ng ginhawa. Tapos na, anak, mahinang sabi nito. Umuwi na tayo. Hindi sila bumalik sa Villa Esmeralda. Sa halip, ang convoy ay dumaan sa mga pamilyar na kalye na huling tinahak ni Liwayway noong araw ng kanyang kasal, patungo sa tahanan kung saan siya lumaki, ang mansyon ng mga Alcantara. Pagpasok pa lang niya sa malaking pinto na gawa sa kahoy, isang pamilyar na amoy ang sumalubong sa kanya. Amoy ng mga lumang libro, sariwang bulaklak at lutong bahay. Ito ang amoy ng kanyang kabataan. Ito ang amoy ng seguridad. Isang bigat na hindi niya namalayang matagal na pala niyang pinapasan ang tila naglaho mula sa kanyang mga balikat. Makalipas ang isang oras, matapos niyang makapagpalit ng mas komportableng damit, natagpuan niya ang kanyang ama sa balkonahe na nakatanaw sa malawak nilang hardin. Ang papalubog na araw ay nagbibigay ng ginintuang kulay sa mga dahon at bulaklak. Umupo si Liwayway sa silyang katabi nito. Sa loob ng ilang minuto, walang nagsalita. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi nakakailang. Ito ay puno ng pag-unawa. Isang payapang sandali matapos ang isang napakalakas na bagyo. Si Liwayway ang unang bumasag sa katahimikan. Papa, mahina niyang tanong. Ang mga mata ay nakatitig pa rin sa hardin. Bakit po? Bakit ninyo hinayaan na mangyari ang lahat ng yon? Hindi agad sumagot si Don Sinag. Huminga ito ng malalim na para bang dinadama ang bigat ng tanong. Dahil kailangan, anak, sa wakas ay sabi nito, ang boses ay malumanay, ngunit may bakas ng sakit. Nakita ko ang anino ng kasakiman sa mga mata ni Lakas mula pa noong una. Ngunit nakita ko rin ang pag-ibig sa mga mata mo. Isang pag-ibig na bulag. Kung sinabi ko sa iyo noon ang aking mga hinala, hindi ka maniniwala. Ituturing mo akong isang kontrabidang ama na sumisira sa kaligayahan mo. Lumingon ito at tinitigan siya. Bawat araw na nakikita kitang nasasaktan sa mga kamay nila ay parang isang punyal sa puso ko. Bawat insulto na naririnig ko mula sa aking mga espiya, bawat luhang ibinuhos mo sa loob ng bodegang iyon. Gusto kong sugurin ang lugar na iyon at iligtas ka, pero alam kong hindi iyon ang tamang paraan. Ang pag-ami ng kanyang ama sa sarili nitong sakit ay nagpalambot sa puso ni Liwayway. Kailangan mong makita ang katotohanan gamit ang sarili mong mga mata. Pagpapatuloy nito. Kailangan mong maramdaman ang bigat ng kanilang pagtataksil para ikaw mismo ang magdesisyong kumawala. Dahil kung iniligtas kita, habang buhay mong iisipin ang what if. Habang buhay kang magtatanong kung nagkamali ba ako ng husga. Ngayon, wala nang tanong. Alam mo na ang sagot dahil naranasan mo at dahil diyan, mas naging matatag ka. Tumingin si Liwayway sa kanyang mga kamay. Naalala niya ang babaeng lumuhod sa sahig para punasan ang kapeng tinapon. Naalala niya ang babaeng tahimik na dinala ang gamit sa bodega. At naalala niya ang babaeng tumayo sa harap ni Lakas kanina at umiling. Hindi na sila iisang tao. Patawarin mo ako, anak, kung ang paraan ko ay naging napakasakit para sa'yo, sabi ni Don Sinag. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Ngunit bilang isang ama, mas gugustuhin kong makita kang masaktan ng panandalian para matuto, kaysa habang buhay na maging bilanggo ng isang maling pag-ibig. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng natitirang hinanakit sa puso ni Liwayway ay naglaho, napalitan ng isang malalim na pag-unawa at pasasalamat. Tumingala siya sa kanyang ama, ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit hindi na ito luha ng sakit. Ito ay luha ng ginhawa. Salamat po, Papa, sabi niya sa basag na boses. Salamat po dahil hindi niyo ako iniwan. Akala ko mag-isa na lang ako. Hindi na nagsalita pa si Don Sinag. Ibinuka na lamang nito ang kanyang mga braso.
Walang pag-aalinlangan, yumakap si Liwayway sa kanyang ama. Isang yakap na mahigpit. Isang yakap na puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin. Sa loob ng yakap na yon, ibinuhos niya ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng pighati. At tinanggap naman yon lahat ng kanyang ama. Hinahaplos ang kanyang likod, pinapatahan ang kanyang kaluluwa. Ito ang yakap na matagal na niyang hinahanap. Isang yakap na bumubuo sa lahat ng basag na piraso ng kanyang puso. Nang kumalma na siya, marahan silang humiwalay sa pagkakayakap. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at muling tumingin sa hardin na ngayon ay nababalot na ng takip silim. Isang bagong tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Isang tanong tungkol sa kinabukasan. "Papa," sabi niya, "anong gagawin ko sa Villa Esmeralda?" Ngumiti si Don Sinag, isang ngangiting puno ng pagmamalaki at tiwala. Tumingin ito sa kanya, hindi bilang isang batang kailangang protektahan, kundi bilang isang babaeng may sarili ng lakas. "Kung anong gusto ng puso mo, anak." Ilang buwan ang lumipas. Ang hangin ay nagbago at kasama nito ang babaeng minsang nakilala bilang si Liwayway Montemayor. Nakatayo siya ngayon sa isang entablado, sa harap ng maraming tao, sa ilalim ng mga ilaw na mas nakakasilaw pa kaysa sa chandelier ng Villa Esmeralda. Ngunit hindi na siya nanginginig. Ang kanyang mga kamay ay matatag na nakahawak sa mikropono at ang kanyang boses, nang siya ay magsalita, ay malinaw at puno ng kumbiksyon. Ang pangalan ng ating pundasyon ay Bukang Liwayway. Panimula niya, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahil naniniwala ako na gaano man kadilim ang gabi, gaano man katagal ang paghihintay, laging may bukang liwayway na darating. Laging may pag-asa. Nasa launching siya ng kanyang bagong charity, isang pundasyong itinayo mula sa perang pinagbentahan ng Villa Esmeralda. Isang pundasyon na tutulong sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aabuso. Tulad niya, tiningnan niya ang mga mukha sa audience, mga babaeng may bakas ng sakit, ngunit may ningning ng pag-asa sa kanilang mga mata. Nakikita niya ang kanyang sarili sa kanila. Hindi natin mabubura ang sakit ng nakaraan. Pagpapatuloy niya. Ngunit kaya nating gamitin ang mga sugat na yon para maging mas malakas, mas matalino, at mas maunawain. Sa bawat isa sa inyo na nakaranas ng dilim, tandaan ninyo, hindi kayo nag-iisa at narito ang Bukang Liwayway para samahan kayong mahanap muli ang inyong sariling liwanag. Pumalakpak ang mga tao. Ang tunog ng kanilang mga palakpak ay musika sa kanyang tainga. Isang himig ng pasasalamat at bagong simula. Bumaba siya ng entablado na may ngiti sa labi, sinalubong ng mahigpit na yakap mula sa kanyang ama. Kinagabihan, sa bago niyang apartment, isang lugar na mas maliit kaysa sa Villa Esmeralda, ngunit 100 beses na mas payapa. Habang naghahanda siya ng hapunan, isang maikling balita sa telebisyon ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ipinakita sa isang segment tungkol sa kahirapan sa Metro Manila ang isang pamilyar na pares. Si Lakas, na ngayon ay payat at gusgusin, ay nagtutulak ng kariton ng mga basura. Sa likod niya, si Doña Consolacion na ang dating makinis na kutis ay kulubot na at sunog sa araw, ay namumulot ng mga plastik na bote. Ang kanilang dating karangyaan ay isa na lamang malayong alaala. Napabuntong hininga si Liwayway. Walang tuwa, walang galit. Tanging isang maliit na kirot ng awa. Ipinagpatuloy niya ang paghiwa ng gulay. Bahagi na sila ng kanyang nakaraan. Isang kabanatang naisara na. Kinabukasan, may dumating na delivery para sa kanya. Isang malaking bouquet ng mga sunflowers. Ang mga ito ay masayang nakatingin sa araw. Ang kanilang dilaw na kulay ay nagbibigay buhay sa kanyang sala. Walang pangalan ng nagpadala. Tanging isang maliit na card na may sulat kamay. Para sa iyong bagong umaga. Ngumiti si Liwayway. Hindi niya alam kung kanino galing,
At sa ngayon, hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ay ang paalala na ang mundo ay puno pa rin ng kabutihan at na may mga bagong kwentong naghihintay na isulat. Bago sumikat ang araw kinabukasan, nagising siya. Nagtimpla siya ng kape at lumabas sa kanyang maliit na balkonahe. Mula roon, tanaw niya ang unti-unting paggising ng lungsod ng pag-asa. Ang mga ilaw ng mga gusali ay isa-isang namamatay. Habang ang kalangitan, sa silangan, ay unti-unting nagbabago ng kulay mula sa madilim na asul, naging lila, pagkatapos ay kahel, at sa huli, isang maningning na ginto. Ang sinag ng araw ay dahan-dahang humaplos sa kanyang mukha. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Dinadama ang init. Ito ang init na matagal niyang kinalimutan. Ito ang init ng bagong pag-asa, ng kapatawaran sa sarili at ng kalayaan. Hindi na siya ang babaeng takot sa anino ng kanyang biyenan. Hindi na siya ang babaeng nagmamakaawa para sa pag-ibig ng isang lalaking hindi karapat-dapat. Hindi na siya ang biktimang umiiyak sa isang madilim na bodega. Idinilat niya ang kanyang mga mata at hinarap ang sumisikat na araw. Siya si Liwayway. At ito ang kanyang bagong umaga. At dito nagtatapos ang ating kwento. Isang salaysay ng sakit, pagtataksil, at sa huli, ng isang maningning na pagbangon. Ang tunay na halaga natin ay hindi nasusukat sa yaman o sa apelyidong ating dinadala. Ito ay nasusukat sa ating kakayahang bumangon matapos madapa, sa ating lakas na piliin ang tama kahit masakit, at sa ating pananampalataya na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, laging sisikat ang isang bagong umaga. Ang pag-ibig na tunay ay hindi nananakit at hindi sakim. Ito ay nagpapalaya at nagpapagaling. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa kwento ni Liwayway. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang naging desisyon sa huli? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya hanggang sa muli.